Dominant performance pa rin para sa Team USA sa exhibition game versus Serbia. Sa mga headline kasi, ito yung pinaghahandaan nila sa Olympics. Dikit pa ang game na yon sa first quarter, pero nung second at third, dito na lumayo ang Team USA. Bago ulit ang nasa starting unit nila. Pero ang nilalagay na stable doon, sina Embiid, LeBron at si Steph, tatlong MVP. Based din kay Steve Kerr, babaguhin pa niya yung nasa starting unit pagdating mismo ng Olympics kasi wala pa dyan si Kevin Durant dahil injured. Si Steph, 24 points, 6 na 3-point shot ang ginawa niya versus Serbia. Andun pa yung 17 points ni Adebayo at 16 points ni Anthony Edwards. Sa Serbia naman, galing silang talo versus Australia. Si Jokic versus Team USA, double-double pa rin. 16 points at 11 rebounds. Habang tumatagal kasi, nagiging komportable na yung mga players ng Team USA. Hindi pa alam dyan kung sino ang nasa first 5. Yung 5 susunod naman parang starting 5 na rin ng Team USA kasi andun si Adebayo, AD, Devin Booker, kasama pa si Holiday. Meron pang natitirang dalawang exhibition game ang Team USA, ang South Sudan sa July 21 at Germany July 23. Si Kevin Durant hindi pa sigurado kung maglalaro dahil meron siyang injury. Pero kung ibang player yan, papalitan agad sa lineup. Ine-expect pa rin kasing makakalaro talaga siya. Hindi katulad dati na kapag sumakit lang yung dulo ng buhok, kapag World Cup, nagpapalit agad ng lineup. Pero ito kasi Olympics. Mukhang may hinahabol na record si Kevin Durant. Sa history kasi ng Team USA, si Carmelo Anthony ang may pinakamaraming medal sa Olympics sa kahit anong nation din beside Team USA. Si Melo meron 3 gold medal at 1 bronze. May total siyang 4. Kaya hindi basta-basta papalitan si Kevin Durant sa lineup kahit meron siyang injury dahil magiging record holder siya ng Team USA na may pinakamaraming gold medal sa Olympics. Kung sakali na sila ang mag-champion, meron na siyang 3 ngayon, magkakaroon siya ng 4. Siya ang may hawak ngayon ng record. Si LeBron kung sakali naman magiging tabla kay Carmelo na meron 3 gold at 1 bronze. Si Carmelo, si Kevin Durant at si LeBron kung sakali magiging tabla sa 4 na medal. Pero si Kevin Durant ang merong 4 na gold medal. Si Kevin Durant din ang leading scorer ng Team USA. Ang format naman ng Olympics, meron 3 bracket or groups. Kada bracket meron 3 games ang bawat team. Ang best 2 teams ng kada group papasok ng quarterfinals. So meron na agad 6 dun. Yung 2 kukumpleto sa quarterfinals, kukunin naman sa best team ng kada group. Yung may pinakamagandang record at points na number 3 sa bawat group, 2 doon ang kukunin. Sila yung papasok ng quarterfinals. Kaya walang unwritten rule, tira kung tira hanggang may oras pa. Based sa website ng Olympics, yung quarterfinals dadaanin pa rin yung sa draw. Yung best team kasi or yung top 2 teams ilalagay sa magkaparehong pot at yung ibang teams naman ilalagay sa kabila para hindi magsama yung mga best team katulad din naman na nangyayari ng mga nakaraang season or nakaraang Olympics pala. So hindi by standing yung magtatapat. Tulad na lang nung nakaraang Olympics, number 4 sa quarterfinals yung Team USA, ang nakakalaban nila yung number 6 na Spain. Kung ibabase pa rin sa bracket, yung Group A ang pinakamahirap doon kasi nandun ang Australia, Canada, Greece at Spain. Pwedeng 3 ang pumasok sa Group A dahil top 2 teams at isang best top 3 team. Pwera lang kung ang mangyari ay magkatambakan yung 4 na teams doon sa Group A at yung nasa Group B at Group C, dikit lang, less than 10 points ang lamang. Manalo lang kasi ng isa at hindi natambakan, may chance pumasok ng quarterfinals. Yung isang storyline pa dyan, maraming nagalit kay Joel Embiid dahil sa Team USA siya sumali at hindi sa Cameroon. Yung France, pinaghandaan pa nga nila yung Olympics at isa sa paghahanda nun, nabigyan ng citizenship si Embiid para dun maglaro. Kaso hindi sila pinili. Nagkaroon ng love triangle yung Team USA at France para dito kay Joel Embiid. Ang naging dahilan kasi kung bakit nakasali si Embiid sa Team USA dahil citizen siya ng US since 2022. Hindi naman kasi siya ang unang gumawa niyan, maraming player pa rin. Para sa ibang mga fans at sa ibang mga player din, madaling direksyon ang ginawa ni Joel Embiid para makalaro sa Olympics. Kahit naman yung France pinaghandaan nila in 2024 at isa doon, binigyan nga nila ng citizenship si Joel Embiid. Kaso nga lang, hindi doon naglaro.
Sa ibang mga fans naman, dapat ang dinala ni Embiid sa Olympics ay yung Cameroon kung saan dun siya pinanganak. High profile player kasi si Embiid kumpara sa iba. Ang isang example doon si Jose Alvarado na pinanganak ng Brooklyn, New York. Pero hindi siya na-invite sumali ng Team USA. Ang ginawa naman ni Carlos Arroyo noong 2022, ni-recruit si Alvarado para sa Puerto Rico. Nakapasok pa sa Olympics ang Puerto Rico na nandun si Alvarado na nanalo pa ng MVP galing sa qualifying tournament. Statement yun para kay Embiid. Yung pangalawang player kasi dyan, si Giannis. After nilang manalo sa qualifying tournament, ang sinabi niya doon, hindi siya nandaya sa game, see you in Paris. Hindi yung parsa ni Diwata. Patama di umano yun base sa mga fans kay Joel Embiid dahil madaling direksyon ang nangyari sa kanya para makapasok doon kumpara kay Alvarado at kay Giannis na nirepresent nila yung kanilang bansa.